Ford Wildtrak Tracker WL engine, biglang mag-engine auto shutdown habang tumatakbo sa daan. Alangan man sa dugad to sa dagat padaganon, mao gani paminaw sagod. Bitaw. Dagdag pa ng may-ari nito, lalong kinakabahan siya dahil one time na nag-overtake siya ay biglang tumirik ang makina. Mao ba unya-unya na unsa man sad siya? Paminaw sa lagi, piti karon. Kaya sabayan niyo akong hulaan kung ano lang ang naging dahilan nito. Okay, let's go. Same as usual, para di ako masyadong maulawan sa may-ari nito, sinilip ko muna sa aking X-ray machine para meron akong kodigo. At ngayon, hindi nagtagal, lumabas rito ang dalawang mga diliingon nimo. Naka-indicate po dito ay fuel system leak detected, large leak. Yan, so pagka ganito na ay marami-rami po tayong kailangan tingnan. At dito, nipatong tuloy ang kasama ko. Unang-una, nipwisto gid siya pag-ayo dahil pinapawisan na raw siya ng maraming singot sa kakatanggal sa lahat ng injectors. At kahit hindi po kayo nagtanong, maniwala man kayo o sa hindi, umabot po ito ng 3 araw bago pa namin naipalabas ang lahat na injectors. At nang nabunot na namin ang lahat na injectors, pinadala namin agad sa calibration shop para wala na po tayong duda. Sakto ka. At para hindi tayo lalong madugay diring dapita, fast forward tayo. In other term, let's proceed to the next video. Right, so sa wakas, andito na po yung lahat na injector. Galing pa ng calibration. Ayan o. So ito po ang 3. At yung isa. Ang isa naman rito ay kailangan ng palitan. Ito po yung injector na halos ayaw matanggal. Dito po yan. Injector number 4. At ito naman yung ating ipagpalit brand new. Okay, so hindi na natin to patatagalin pa. Ikabit na natin to para magkaalaman na mamaya. Proceed. Ayun, so katatapos lang naming nagkabit sa lahat na injectors rito. So ito po yung brand new, number 4. Dahil sa mayroon tayong brand new na kinabit rito, so kailangan natin mag-proceed sa injector correction factors o tinatawag nating injector coding. Okay, so bago pa natin to pandarin, proceed muna tayo sa injector coding. So sa mga kapwa ko manghuhula dyan, so ito po ang ginagamit natin ngayon na X-ray machine, X-tool. So napakasimple lang po itong gagawin sa mga hindi pa nakaranas ng ganito. So ito lang po ang ating tingnan kung wasto ba ang ating injector coding rito. At kita naman natin yung mga serial number dito sa lahat ng injectors o tinatawag nating part number. Alright, so proceed po tayo. So ngayon, pandarin natin ang makina at mag-observe po tayo. Okay, engine start. Ayan, so pansin nyo ngayon mga kalbularyo, ay kitakigan tuloy ang makina rito. Nagkurog-kurog, parang nagkumbulsyon. Yan, so tingnan natin rito sa tambutso. Ayan So pagkatapos nang nakalibrate ang lahat na injector, ito na po ang nangyari. Parang sumbuhan ng barko. Okay, so ang hatol natin rito, wala na tayong ibang pasinganlan pa. Ang next step na gagawin natin rito, ipalabas natin ang high pressure pump. So ito po ang tinatawag nating literal na hula-hula. Ipalabas natin ang high pressure pump. Okay, labas. So ito na po mga kalbularyo. Ito po yung original na high pressure pump niya dito. Nagstay pala ito ng calibration shop for almost 2 months. Pero sabi ng taga-calibration ay hindi na talaga pwede na ma-repair. Kasi malaki na raw ang damage dito sa loob. Kaya nag-advise po siya na magpalit na lang po tayo ng bago. So ito na po. Ito po yung ipagpalit natin. Yan Kararating lang po ito. At kita naman ninyo na nakabalot pa. Ito po ang ating ikabit rito. Dahil sa sabi ng taga-calibration, once again, ulitin ko, na hindi na talaga ma-repair to. Yung original na high pressure pump. Kaya nagpalit po tayo. Ito po ang ating gagamitin ngayon. At ito po ang ating isalpak ngayon dito sa makina. So tingnan na lang natin. Pagkatapos na natin itong maikabit, tingnan na lang natin kung malutas na ba ang problema at ito lang ba ang naging dahilan.
Okay, proceed po tayo. Samtang kinabit namin ang high pressured pump diring dapita, todo bantay naman ang may-ari sa amin. Hindi sa excited na siyang maayos ang makina, kundi gusto lang talaga niyang i-witness kung tatama ba talaga ang aking tagna-tagna og patsamba diring dapita. Medyo malakas-lakas ang kulba ko dahil kapag magkamali ang inyong albularyo, tsak na maulawan talaga tuloy ako rito. Alright, so katatapos lang nating nagkabit sa high pressure pump. Ayan so ito na po yung luma. At syempre, nag-witness po sila ngayon si Sir, yung may-ari. So andito po sila ngayon para mag-witness po sila kung aayos na ba yung ating hinala rito. Okay, subukan lang muna nating pandarin ang makina. Orasyon, palumpayat, di ka makurat. Burikingking, burikongkong, burikangkang. Halahayang, tikongkong, tikangkang. Kay hiloton ko na imong piyan. Engine, start. Ayun! Claro, so one quick. Ayan shout out natin si Zero. At ito naman si Sir, yung may-ari Para ma-confirm po natin na nawala na yung mga masasamang espiritu rito, i-try lang muna nating i-road test ang sasakyan. Manual o automatic transmission, aircon mo kahit sobrang weird. Under chassis, program sa ECU, albularyong mekaniko lang ang true. Pag di kaya ng mekaniko, idiretso mo sa albularyo. Engine ECU o i-wiring mo, ayos yan kahit Chilo. Ayan so tatakbo na po tayo ng 100. So 110. At pansin natin ngayon mga kalkularyo ay napaka-smooth na ang takbo ng sasakyan ngayon. Alright, so now I declared problem solved na naman po tayo rito. So ganyan lang po ang ating ginagawa. High pressure pump issue. Solved.